Abala sa pagtingin sa monitor ang doktor upang ipakita kay Shen ang kalagayan ng kanyang anak. Nagtanong din siya kung madalas pa ang pagsusuka ni Shen at sinagot siya na hindi na ganon kadalas at tanging pagod at labis na antok ang kanyang nararamdaman. Nang makita ng doktor ang embryo ay itinuro niya iyon kay Shen. Ang ulo, mga kamay at paa ng sanggol. Maganda ang kalusugan ng kanyang anak dulot ng heart rate na umaabot sa 164 beats per minute. Napukaw ang atensyon ni Shen nang marinig niya ang salitang heartbeat. Mabilis na pinadinig ng doktor ang heartbeat ng anak ni Shen. Hindi mawari ni Shen ang kanyang nararamdaman, tila natuod siya sa pwesto at namalayan niya na lamang na tumulo ang kanyang luha. Pinakalma ni Shen ang kanyang sarili sa loob ng comfort room nang hindi niya mapigilan ang lumuha kanina at pinakalma siya ng doktor. Masaya na hinawakan ni Shen ang kanyang sinapupunan pagkatapos malaman na maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi mapakali si Shen, hindi mawala ang pagkasabik at tuwa habang paulit-ulit niya na pinapakinggan ang audio ng heartbeat. Naintindihan na ni Shen kung bakit pinagmamalaki ng ibang tao ang pagdadalang tao nila. Nais niya ibahagi ang kanyang nararamdaman at kinabahan na ipinadala niya ang record ng heartbeat kay Mr. Lian. Hindi siya mag-expect ng kung ano man kay Mr. Lian. Magiging masaya kaya si Mr. Lian? Isip-isip ni Shen. Ilang minuto ay walang natanggap na tugon si Shen mula kay Mr. Lian. Naisip na lamang niya na baka abala sa trabaho ang Ginoo. Nabigla si Shen ng video call mula kay Kaixin. Nag-ayaya na kung maaari sila gumala ni Shen paakyat ng bundok. Ipinaliwanag ni Kaixin na hindi naman literal silang aakyat ng bundok. Meron mga farmhouses na pwedeng kainan sa paanan ng bundok, maglakad sa trail para sa mga scenic spots, at sumakay sa cable car para makarating sa tuktok at maaaring makita doon ang paglubog ng araw. Napaisip si Shen na hindi nga siya lumalabas at wala naman siyang ginagawa sa mansyon kung tutuusin. Tinanong ni Shen si Kaixin kung kailan sila aalis na sinagot naman ni Kaixin na nais niya na ngayong araw aalis. Nakanganga si Kaixin nang marating niya ang lugar kung saan nakatira si Shen. Halos alugin ni Kaixin si Shen na nag-enjoy lang ba si Shen sa buhay niya. Kung bakit ba kailangan pa niya magtrabaho, labis pa siyang nag-aalala kay Shen dahil sa baka wala siyang pera, ngunit malalaman niya nakatira pala ito sa magandang mansyon. Itinanggi ni Shen na hindi niya yon bahay at sa partner niya ang pamamahay. Hindi makapaniwala si Kaixin na kasal na si Shen at tinanong kung ang babae ba na nakawala ng kwintas ang naging asawa niya, ngunit itinanggi iyon ni Shen at sinabi ang totoo na kapatid ng babae ang pinakasalan niya. Natuod si Kaixin sa kinatatayuan sa revelasyon ni Shen. Habang nasa loob ng cable car, ay nahumaling si Shen sa tanawin. Tumingin siya kay Kaixin na bakas ang takot sa mukha. Nanginginig siya marahil sa lula ng taas ng kinalalagyan nila. Kinuhanan ni Shen ng larawan si Kaixin at ipinakita iyon kay Kaixin. Ngunit hindi nagustuhan ni Kaixin ang mga larawan at pinagbubura iyon nang mapansin niya ang isang audio. Alanganin na sinagot ni Shen na isa iyon audio ng heartbeat ng baby ng kanyang kaibigan. Pinakinggan iyon ni Kaixin at natutuwa na inilarawan niya na tila tunog ng yapag ng kabayo ang heartbeat. Bakas ang tuwa ni Shen sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi mawari ang kalungkutan niya nang maalala si Mr. Lian. Wala pa rin itong sagot sa kanya, kahit nang magpaalam siya na aalis ay hindi sumagot sa tawag niya. Habang kumakain si Shen at Kaixin ay di makapaniwala si Shen sa napanood niya. Dali siyang tumayo na ikinagulat ni Kaixin habang nakatutok siya sa balita. Balita tungkol sa pagdakip kay Mr. Lian tungkol sa kasong embezzlement. Agad na tinawagan ni Shen si Lin Chen, nais niya kamustahin si Mr. Lian pagkatapos niya makita ang balita. Kasalukuyan, nakadetain si Mr. Lian sa Public Security Department at abala siya sa pag-aasikaso para sa kaso ni Mr. Lian kaya hindi na niya naipaalam pa ang tungkol sa nangyari. Ginawa ba yun ng pamilyang Chen? Tanong ni Shen kay Lin Chen, ngunit sumagot lamang si Lin Chen kay Shen na tinitignan pa nila ang mga detalye. Dagdag pa ni Lin Chen na huwag mag-alala si Shen at magiging maayos din ang lahat kay Mr. Lian at ipinangako na ipapaalam niya kay Shen kung meron mangyari. Humahangos na lumapit si Kaixin kay Shen. Hindi niya gusto pang himasukan ang pribadong buhay ni Shen, ngunit nag-aalala siya sa kung ano ang kinakaharap niya na sitwasyon. Amin ni Shen kay Kaixin na meron hindi magandang nangyari sa kanyang partner. Nag-alala si Kaixin at tinanong si Shen kung nais na ba niya umuwi, ngunit tumanggi si Shen na wala naman pagbabago kung uwi siya o hindi. Tutal ay may mga tao na tumutulong kay Mr. Lian at baka gulo lang ang maidulot niya kapag nagpakita. Kinabukasan, malalim ang isip ni Shen kahit na nakauwi na siya sa mansyon.
Bihira nga siyang lumabas ngunit hindi siya nag-enjoy dahil sa nangyari kay Mr. Lian. Nabulabog ang pagmumuni ni Shen nang may malakas na kumalabog sa pinto. Pamilyar ang boses na yon. Isip ni Shen at pinadalhan ng mensahe si Lin Chen na nasa labas ng mansyon ang pamilyang Chen. Nababahala man ay pinagbuksan ni Shen ang pinto. Prenting na upo si Chen Su nang tinanong siya ni Shen kung ano ang pakay ng binata. Imbis na sagutin siya ni Chen Su ay inutusan ng binata ang mga tauhan na itapon ang mga gamit sa loob ng mansyon. Nanginginig man ay lakas loob na sininghalan ni Shen si Chen Su kung ano ang nais ipahiwatig. Tila napansin na ni Chen Su si Shen at tinitigan yon. Bulong sa isip na hindi nga masama sa pagpili si Mr. Lian ng mapapangasawa. Marahan na lumapit si Chen Su kay Shen sabay sambit na pagmamay-ari ng pamilyang Chen ang lahat na bagay na binigay kay Mr. Lian at kahit si Mr. Lian ay isang bagay na pagmamay-ari ng pamilyang Chen. Puno ng hinanakit at pagsiselo si Chen Su kay Mr. Lian dahil ipinagkatiwala ni Mr. Chen ang malaking kumpanya kay Mr. Lian samantalang siya ay maliit na kumpanya lamang. Kung paano niya naaalala ang mga taong tinatawanan siya patalikod. Bakas ang inis na binantaan ni Chen Su si Shen kung nais ba niya na matiwasay na umalis o aantayin pa ba niya na ipagtulakan siya. Hinatid si Shen ng mga tauhan ni Chen Su palabas ng mansyon, ngunit itinulak siya dahilan para matumba siya sa sahig. Nasaksihan iyon ni Lin Chen at ng attorney na kararating lang sa mansyon. Agad na inalalaya ni Lin Chen patayo si Shen at nais ba ni Shen na tumawag siya ng doktor. Panatag na pinaalam ni Shen kay Lin Chen na ayos lamang siya at ibinalita na nais ng pamilyang Chen na kunin ang mansyon. Inalalaya ni Lin Chen si Shen na manatili muna sa loob ng sasakyan at asikasuhin niya ang nangyaring problema sa loob ng mansyon. Ilang minuto ay galit na lumabas ng mansyon si Chen Su. Sumilip pa ito kay Shen na nasa loob ng sasakyan. Inanyayahan ni Lin Chen si Shen na maayos na ang lahat at maaari na siyang pumasok sa mansyon. Nangangamba na nagtanong si Shen kung babalik pa ba si Chen Su at pinanatag ni Lin Chen si Shen na huwag mag-alala dahil hindi na makakabalik pa si Chen Su. Nagtataka na napatanong si Shen ng bakit. Dahil ikaw ang may-ari ng mansyon, sagot ni Lin Chen. Dagdag pa ang impormasyon na inilipat ni Mr. Lian ang pangalan ng mansyon kay Shen, ang mga shares sa overseas company at ilang limpak na pera. Ikinagulat ni Shen ang lahat ng sinabi ni Lin Chen. Pinaghandaan ni Mr. Lian ang posibilidad na mangyari at ang tanging hiling ni Lin Chen ay huwag mag-alala si Shen at matatapos din ang lahat ng problema. Kinabukasan, bumisita si Shen at ang abogado sa detention center. Tinitigan ni Shen si Mr. Lian nang lumabas na ito. Tahimik siyang nakatitig sa mukha ni Mr. Lian na tila pumayat, ngunit hindi mababakas ang salitang nakakaawa sa postura ni Mr. Lian. Taglay ang tindig at ang malumanay na pagsasaita. Ang ekspresyon na hindi nagbago simula nang makita niya ang Ginoo. Mabilis na yumuko si Shen nang tinitigan siya ni Mr. Lian. Pagkatapos ng pag-uusap ni Mr. Lian at ng kanyang abogado ay nilaanan ng 10 minuto si Shen para makausap si Mr. Lian. Katahimikan ang namayani sa dalawa. Tumaba ka, ani ni Mr. Lian. Talaga? Ani ni Shen habang nakahawak sa pisngi. Tiyan mo. Ang nais ipahiwatig ni Mr. Lian. Halos 3 buwan na ang sinapupunan ni Shen at hinaplos iyon. Nasasabik na pinaalam ni Shen na narinig na niya ang heartbeat ng baby, ngunit nawala ang ngiti ni Shen. Maaari mo bang ilarawan? Tanong ni Mr. Lian na ikinagulat ni Shen at tinanong si Mr. Lian kung tama ba narinig niya. Heartbeat. Pwede mo ba ilarawan sa akin? Pag-uulit ni Mr. Lian. Inalalahanan ni Shen ang tunog ng heartbeat. Plop. Plop. Diyan ni Shen habang kumukumpas ang kamay na tila tibok ng puso. Nakaramdam ng hiya si Shen sa nagawa. Nanghihinayang na sinambit niya na kung maaari lamang dalhin ang cellphone sa loob ngunit hindi pwede. Regular at malakas, nakakamangha, simpleng paglalarawan ni Shen. Hindi maiwasan ni Mr. Lian mapatingin sa nakaumbok na sinapupunan ni Shen. Nagitla si Shen na tapos na ang oras ng pagbisita. Nagpaalam na si Shen at inalalayan siya palabas ngunit si Mr. Lian ay nanatili pa din nakatitig sa kanya hanggang sa pagsara ng pinto. Samantala, nagtataka si Tongtong sa tila hindi niya madalas nakikita si Mr. Lian. Bakas ang kalungkutan sa mukha ni Tongtong dahilan para maalala ng kasambahay ang sinabi sa kanya ni Mr. Lian. Sumapit ang gabi, bumisita sa mansyon si Lin Chen dala ang mga groceries na kinuha ng kasambahay. Hindi maiwasan ng kasambahay ang magtanong kung ano ang nangyari kay Mr. Lian. Alanganin na tumawa si Lin Chen at nagdahilan na sobrang abala si Mr. Lian sa trabaho.
Ngunit di naniniwala ang kasambahay na hindi man lang magawa na bumisita ni Mr. Lian sa mansyon o kumain ng hapunan, pero may oras para bumili ng pusa. Hindi makapagtimpi ang kasambahay at nagtanong kung may nangyari bang masama sa anak ni Mr. Lian at kung may plano ba ang Ginoo na sabihin ang totoo kay Tongtong. O magsasabi si Mr. Lian kay Tongtong kung naipanganak na ang sanggol. Sa hindi sinasadyang sitwasyon ay narinig ni Tongtong ang lahat ng pag-uusap ng kasambahay at ni Lin Chen. Napagtanto ni Tongtong na magkakaroon na ng sariling anak si Mr. Lian. Isang buwan ang nakalipas, problemado si Shen sa pagsusuot ng kanyang kasuotan tila, hindi na yun kasya sa kanya dulot ng paglaki ng kanyang sinapupunan. Nakatanggap ng siya ng tawag mula kay Lin Chen, balita na makakalaya na si Mr. Lian sa detention center at susunduin si Shen bukas ng umaga. Kinabukasan, masayang nag-aantay si Shen sa labas ng detention center kasama si Lin Chen, ngunit dinadalaw siya ng antok. Hindi siya nakatulog kagabi kakaisip kay Mr. Lian. Sa pag-aantay ay bumukas na ang gate sa detention center at ang paglabas ni Mr. Lian. Marahan na umusog si Shen sa kabilang gilid sa loob ng sasakyan at nagitla ng buksan ni Mr. Lian ang pinto sa gilid niya. Humingi ng paumanhin si Shen at sinabihan si Mr. Lian na lilipat siya sa kabilang gilid muli, ngunit pinigilan siya ni Mr. Lian at pumunta sa kabilang gilid ng sasakyan si Mr. Lian. Habang nag-uusap si Lin Chen at Mr. Lian ay hindi pa nakanakang sumisilip si Shen kay Mr. Lian. Buong akala ni Shen ay napakasamang tao ni Mr. Lian kung saan ang mga taong nakapaligid sa Ginoo ay sadyang makakaramdam ng takot sa dominanteng taglay ni Mr. Lian, ngunit sa pagtagal ng panahon na nakasama ni Shen si Mr. Lian ay sadyang maalaga ang Ginoo. Madalas man na ipakita sa kanya ni Mr. Lian ang malamig na pakikitungo nito ay nangingibabaw pa din ang pag-aalala at maalalahanin nito sa kanya. Napansin ni Mr. Lian ang pagkayuko ni Shen at tinawag na ito, ngunit wala siyang nakuhang inik. Napansin niya na nakatulog si Shen. Habang hawak ni Mr. Lian ang kanyang cellphone, ay bumungad sa kanya ang napakaraming mensahe. Ngunit naagaw ng atensyon niya ang mensahe mula kay Shen. Ang audio recording ng heartbeat ng kanilang anak. Muling tumingin si Mr. Lian sa natutulog na si Shen at tiyan nitong halata na ang paglaki. Pinindot ni Mr. Lian ang audio recording at pinakinggan yun. Regular, malakas at nakakamangha wala sa loob na isip ni Mr. Lian. Nabalik sa realidad si Mr. Lian nang maramdaman ang pagdampi ng ulo ni Shen sa balikat niya. Pagdating sa mansyon, ay hinayaan ni Lin Chen at Mr. Lian si Shen na matulog. Niyaya ni Lin Chen ang driver na bigyan ng pribado ang mag-asawa. Ilang minuto ay marahan na ginising ni Mr. Lian si Shen, imbis na magising ay sumiksik pa si Shen kay Mr. Lian. Bumuntong hininga si Mr. Lian nang hindi magising si Shen at hinawi ni Mr. Lian ang buhok na nakaharang sa mata ni Shen dahilan maalipungatan si Shen. Wala sa wisyo na tumingin si Shen kay Mr. Lian at nagitla na nakauwi na sila. Nahihiyang lumayo si Shen mula kay Mr. Lian at pinapagalitan ang sarili na kung bakit siya nakatulog sa bisig ni Mr. Lian. Hihingi na sana ng paumanhin si Shen kay Mr. Lian, ngunit palabas na ng sasakyan ang Ginoo. Nang makapasok na sila pareho sa mansyon ay humingi ng pasensya si Shen kay Mr. Lian, ngunit limit lamang na tugon ang nakuha niya. Di maiwasan ni Shen kung galit ba si Mr. Lian. Matapos magbihis ay pumunta sa sala si Mr. Lian, pansin niya ang mga bagong furnitures at gamit na pinabili niya kay Lin Chen. Nalaman niya ang ginawang kabalastugan ni Chen Tzu at ang pagtulak kay Shen, kaya galit niyang inutusan si Lin Chen na palitan ang mga gamit na hinawakan ni Chen Tzu. Nadinig ni Mr. Lian ang isang himig. Himig na nagmumula sa kusina. Nagitla si Shen nang makita si Mr. Lian. Nag-aalangan man ay lumapit si Shen kay Mr. Lian at sinabing nagluluto siya para sa tanghalian. Inanayahan niya ang Ginoo kung nais niya saluhan siya sa pagkain.